Magandang araw, ka-Star Buzzers! Sa kwentong ating ibabahagi ay aalamin natin kung paano naging Vaklushi ang dating straight seaman na si Marco at kung paano niya natanggap sa kanyang sarili na isa siyang Vaklushi. Ating pakinggan now na. Ako po si Marco, 32 anyos, tubong Cagayan de Oro at isang lisensyadong seaman. Sa aming probinsya ay kilala akong palikero at nagka-fling sa halos bawat port na aming dinadaungan. Straight akong lumaki, Kuya Starbuzzer. May mga naging girlfriend at kinaiinggitan ng ilan dahil sa tikas, tangkad at tigas ng prinsipyo. Pero may isang bagay akong hindi nakita sa sarili ko noon, ang pagbabago. Nung una akong sumampa sa barko ay 6 kami sa cabin. Lahat lalaki, lahat brusko. Tad-tad ng biruan, yakapan, at minsan hampasan ng likuran. Akala ko noon ay normal lang yun. Lalaki sa lalaki na wala namang mali siya. Pero habang tumatagal ay may kakaiba akong nararamdaman, lalo na kay Carlo. Si Carlo ay tahimik na binata. Maamo ang mata at may kakaibang lambing kung magsalita. Siya ay mas bata sa akin ng 3 taon. Madalas kaming magkasama sa duty. Siya ang lagi kong kahati sa pagkain at minsan sa alak kapag off-duty. Hanggang sa isang gabi, matapos ang inuman ng crew, ay kami na lang dalawa ang naiwan sa crew lounge. Tulog na ang iba at bigla niya akong tinanong, "Marco, hindi mo ba namimiss ang may kayakap?" Napangiti ako. "Oo naman, pero sanay na rin." Tumitig siya sa akin. Ilang segundo ang lumipas bago siya nagsalita ulit. "Pwede ba akong kumalong?" "Sandali lang, para lang may kayakap." Natuwa ako. "Sige, sandal ka lang." Nang gabing iyon ay may yumakap sa akin na lalaking hindi ko kailanman pinangarap yakapin. At sa di ko maintindihang dahilan ay hindi ako pumalag. Hinayaan ko lang siya at habang lumalalim ang gabi ay lumalim din ang pagkalito sa aking sarili. Sa mga sumunod na buwan ay mas lumalim ang relasyon naming dalawa ni Carlo. Hindi namin ito tinawag na pag-ibig dahil bawal. Pero tuwing gabi ay sabay kaming natutulog. May halikan, may lambingan, ngunit walang label. At sa bawat araw ay ramdam kong unti-unting nagbabago ang aking pagkatao. Nung una, tinatanggihan ko ang aking sarili. Sinisisi ko ang lungkot, ang layo, ang pagka-bored. Pero hindi ito simpleng init lang ng katawan. Hindi ito laro, bagkus isang katotohanan na hindi ko na maitatanggi. Vaklushi na ba ako? Ang aking tanong sa aking sarili. Nang bumaba kami sa India ay nagkasama kami sa isang hotel
at doon ko siya tinanong. Carlo, ano ba tayo? Sumagot siya ng tahimik habang hawak ang aking kamay. Hindi ko alam pero ang sigurado ko, ikaw ang nagpapasaya sa akin. Pag-uwi ko ng Pilipinas matapos ang kontrata ay may kakaibang bakas sa aking puso. Nakipaghiwalay ako sa girlfriend ko. Hindi dahil sa ibang babae, kundi dahil sa isang lalaking kasama ko sa laot. Ilang taon na din ang lumipas at hindi na kami ni Carlo dahil nagkahiwalay rin kami ng landas, pero dala ko pa rin ang kanyang alaala. Ngayon, open na ako sa sarili ko. Hindi ko ikinakahiya kung sino ako. Oo, ako si Marco. Dating straight. Ngayoy, mas bukas ang isip at puso. Hindi ko man ipagsigawan, pero hindi ko rin itinatago. Minsan, ang dagat ang nagdadala sa atin sa mga direksyong hindi natin inaasahan. Tulad ng alon ay pinilit ko itong labanan. Pero sa huli, natutunan kong sumabay dahil minsan ang tunay na pagkatao ay hindi hinuhubog ng nakaraan, kundi ng mga taong nakilala mo habang lumalayag. Maraming salamat Kuya Star Buzzer sa iyong channel na nagbibigay daan sa aming ilabas ang aming saloobin sa buhay. Ang inyong channel ang instrumento para mas tanggapin namin ang katotohanan na hindi kailanman naging masama ang maging miyembro ng ating komunidad. Maraming salamat Kuya Star Buzzer and more listeners. Yan po ang kwento ng isang dating straight seaman na tinanggap ang pagbabago sa kanyang katauhan matapos maglayag sa barko ng ilang taon. Maraming salamat Sir Marco sa pagbabahagi ng iyong alon sa buhay at masaya ako na hindi ka kakikitaan ng anumang galit sa iyong sarili bilang miyembro ng ating komunidad. Bagkus, tinanggap mo ito ng buong buo. Anuman ang mga dahilan kung bakit mo piniling maging ikaw, ay ikaw lamang ang nakakaalam. Ang sa amin lang ay naway masaya ka sa iyong piniling landas at ramdam ko naman na ikaw ay masaya sa iyong napiling direksyon sa buhay. Kung hahayaan mo akong ilahad ang mga dahilan kung bakit ka naging vaklushi, ay ito po ang aking naging obserbasyon base sa kabuuan ng iyong kwento. Una, si Carlo ang naging safe space mo nung mga panahon na ika'y nangungulila sa presensya ng iyong girlfriend. Maamo si Carlo, hindi agresibo, palatawa at marunong makinig. Hindi siya nanligaw, pero dahan-dahan niyang pinaparamdam sa iyo na okay lang maging totoo sa sarili. Sa mga simpleng yakap, haplos at lambing na hindi pilit, ay doon nagsimulang lumambot ang iyong puso. Pangalawa, dati may paniniwala ka na ang tunay na lalaki ay babae lang ang mamahalin. Pero nang mahalin mo si Carlo ay hindi ka nagalit o natakot, kundi may pagtanggap sa katotohanan. Dito mo nakita na hindi lang babae ang kayang magparamdam ng pagmamahal, kundi pati ang iyong kapwa.
Ilan lamang ito sa mga dahilan kung paano namulat ang ating letter sender mula Cagayan de Oro. Kung may iba pa kayong dahilan ng kanyang pagkamulat, ay paki-comment down below. Maraming salamat Sir Marco, and we wish you all the happiness in life. Magandang araw.